Nasawi naman sa tuklaw ng ahas ang 18 anyos na lalaki sa Bantay, Ilocos Sur. Narito ang report ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Nasawi ang 18 anyos na si Joros del Castillo 2 oras matapos matuklaw ng ahas habang nasa bukid sa Kapangdanan, Bantay, Ilocos Sur. Ayon sa kanyang bayaw, natapakan niya ang ahas at natuklaw siya sa kanang paa. Ti marejo ulit ganun. Sakto mo na badde na. Dinala siya sa pinakamalapit na private hospital pero wala raw silang anti-venom. Kaya nagpa siya raw ang pamilya na dalhin na lamang siya sa magtatandok pero wala ring nagawa. Duwa nga sumang awan-awan latang remedyo na. Aglusoy latan kan awan me ti puso ay ti pitik di puso na sa intaray medyo ospital. Nadala pa siya sa provincial hospital pero binawian din siya ng buhay. Ayon sa DOH, mabilis kumalat ang kamandag ng ahas, kaya importante raw na pagkatapos lagyan ng splint ang parteng nakagat, agad itong dalhin sa pinakamalapit na toxicology center. Within minutes po na makakaramdam po siya ng mga signs and symptoms katulad po ng blurred vision, burning of the skin kung saan po siya kinagat. Ang toxicology center ng mga DOH hospital ang tanging mayroong anti-venom, gaya ng Region 1 Medical Center ng Pangasinan, Ilocos Training and Regional Medical Center ng La Union at Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ng Ilocos Norte. Pinag-iingat ng Provincial Veterinary Office ang publiko dahil may kaugnayan daw ang pagdami ng ahas tuwing palay season dahil sa pagdami ng mga daga sa bukid. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News.